akong saging. Yan. Nung nag-opo ako, nagbili po ako ng saging na saba. At gagawa po ako ng maruya. Ito po yung saging na nabili ko nung Monday, nung last Monday. Bumili ako at yan, si Mang Agustin. Yan. Nagbili po ako ng saging kasi sabi ko magluluto po ako ng maruya or ilalaga ako kasi masarap po yung ilalaga, di ba? So ngayon, samahan niyo po ako magluto. Ito po yung harina. Naka-mix na po ako ng harina. So, ilalagay na po natin. Yan. Lagay po natin yung harina. Yan. Tapos, nilagyan ko po siya ng little bit na sugar at asin. Ganun po ang pagtimpla ko pagka naggagawa po ako ng isang maruya. Kailangan yung harina, hindi lang basta harina siya, lagyan nyo rin siya ng panglasa. Kumbaga ay 1/4 spoon na asin at saka 1 spoon na sugar. Yan. So, ibababad po natin muna, no, para at least magdikit yung harina sa kanyang saging. Yan. Yan. At ito, nakaprepare na po ako ng mantika. Yan. Mantika ay maiinit na. Yan. Kaya, samahan niyo po ako. Yung harina, ready na po yung ready na po yung mantika. Mainit na. So, ngayon, para mas easy, maglalagay po tayo ng isang plato dito. Yan. At dito po, alam niyo po, karamihan po dito, dahon po talaga ang ginagamit para yung harina ay maganda po o yung saging madali pong mamuo pa. Yan. Pero wala po tayong dahon. Ito na lang po ang gagamitin kong sandok. Yan. Para maano ko yung harina. Okay. Ngayon, ganyan po ginawa ko. Kaya, ilalagay na po natin sa mantika. Hintayin po natin na kusang matanggal po yung harina dito po sa kanyang spoon o sa sandok. Kasi mostly po talagang ginagamit namin ay dahon. Ako po ay nag-business ko ng maruya. Dahon po talagang ginagamit ko. Pag once na nag-absorb na yung mantika sa ilalim ng spoon, pwede na natin siyang ilalagay mismo sa kawali. Yung wala na. Tayin-tayin pa po natin kasi nakadikit pa yung harina niya, no? So, just a little while na kusa po siyang bababa. Kasi madali na po siyang makakita. Hindi ko lang po kasi mahawakan ng aking cellphone. Kung gagawin ko ng dalawang kamay. Ganyan po yan. So, just a little while. Hintay po lang makita yung kanyang harina ay bumaba. Bumaba tayo ng harina. Ito na po siya mga guys. Diba? Baga may panglawa na akong naisalang. Yan. Hintay-hintay lang po guys. Nag-brown na siya. Mga guys, masarap po ito. Kasi pang merienda namin ang aking alaga. Diba? Hindi na po. Wow! Tama-tama lang yung pool. The last one. The last one. Tatabi na po natin dito. Ayan. Diba? Kung bakit po kasi ganito, gusto ko po kasi yung parang at least yung tatlo talaga sila. Hindi sila mag-iwalay. Yan po ang purpose kung bakit. Pero mas maganda po talaga ay dahon ng saging. Pwede mong ilagay dyan at pwede mong matanggal. Yung isa, itong brown. Nag-brown na siya.
So, madali na po siya. Konti na lang. Luluto-lutuin pa natin ng konti yung kanyang saging. Yan, sarap na. Tingnan po natin itong isa. Yan. Aynaan. Yan. Ito naman po, habang po tayo ay nagluluto po ng maruya, gagawa po ako ng fruit juice para po sa aking alaga na syempre kailangan po niya ang nutrisyon para po sa kanyang kalusugan dahil sa ang kanya po ang sakit ay nangangailangan po ng more nutrition. So ngayon nakapagluto na po ako ng saging at gagawa naman ako ng juice para sa kanya at at the same time eto pa po yung aking niluluto. Yan, nakaluto na po ako ng dalawa at ito hinihintay ko na lang at gagawa po ako ngayon ng kanyang juice, kaya tulungan niyo po ulit ako. At ito naman po yung gagawin ko pong juice para po sa kanya. So I started na po na maging juice na po siya. So ang dami po proseso, no? Yan, gagawin po natin itong juice now. Nakagawa na po ako ng juice. So, ilalagay ko na po dito. Alam niyo po, everyday ko po itong ginagawa sa aking alaga kasi kailangan niya po talaga ng nutrition. Lalo po ngayon na siya po ay kailangan niya po ng mas malakas na pangangatawan dahil ang kanyang sakit ay hindi po madali. Maraming proseso. Alisin po natin itong nasa ibabaw. Isang araw, kahit po siya makainom po ng isang basong ganito, is enough na. Makakuha na po siya ng vitamins. Yung carrots at saka apple. Minsan naman po ay banana, minimix ko po sa carrots. Or minsan naman ay orange na minimix ko po sa carrots. Yan. Siyempre, hindi po mawawala dyan yung pag binigyan mo siya ng juice, kailangan meron pa rin siyang biskuit o kung anong bagay. Pero ngayon, dahil sa gumawa ako ng panibago niyang snack, makikita niyo po masarap. Maruya ko. Nagawa ko na po. Kaya tatabihan na po natin ng juice. Ito na. Meron na siyang maruya. Meron pa siyang juice. Yan. Sana all. Sarap po ng aming meriendahan ng aking alaga.
ito pong juice na to ay para sa aking alaga. Okay lang sa akin kahit pure na prutas na kainin ko na lang. Hindi ko na gagawin juice kasi okay lang. Masarap pa rin yung minumuya. Yan. Thank you po sa subaybay niyo po sa aking video. Sana ho sa susunod pang muli. Bye-bye. Tingnan ho ninyo, naubos ng aking alaga yung kanyang maruya. Ako till now, eto pa rin. Hindi ko pa nauubos. Siya naubos niya yung isang glass na carrots with apple and then isang maruya. So, alam ko busog na siya kahit abutin siya ng 2 hours, 3 hours, hindi pa rin siya gutom. Kaya now, ang nag-snack siya ay around 2:43 p.m. ang kanyang oras na pag-snack. So, mamaya, kakain siya ng around 7 o'clock. So, mamaya kung ano naman preparation ang kanyang kakainin for the good health. Halika ho. Ito na lang ho ang natira sa maruya ako. Nabusog na ho ako sa totoo lang. Sarap ng maruya kasi mainit-init pa. Kain po tayo.